Hello po, Sir Jupiter. Nais ko din pong magkwento ng kwentong kababalaghan na nangyari sa amin ng pamilya ko noong kaming magkapatid ay bata pa. Tawagin niyo na lang po akong Gibo. Nasa 6 na taong gulang pa lang po ako at kapatid ko naman na si Ryan ay magdadalawang taon pa lamang noon nang mangyari ang kababalaghan sa aming buhay. Kahit bata pa lang ako, ay hindi ko ito makalimutan. Ang tatay ko po ay isang sugarol at ang nanay ko lang po ang nagtatrabaho sa amin. Nasa Laguna po siya nagtatrabaho noon habang kami naman ay nasa Bicol kasama ng papa ko. Sa tuwing si mama ay magpapadala kay papa ng pera para sa budget namin, ang papa ko naman, pag nakuha ang pera, ay nagmamadaling umalis para magsugal. Tapos kami po ay naiiwan sa bahay na walang kasama, walang pagkain at walang tumitingin sa amin. Hindi po umuwi ng bahay ang papa ko hanggat may pera pa siyang ipansusugal, kaya wala pong nagpapakain sa amin ng kapatid ko. Ang papayat na po namin noon. Ako bilang panganay ay sinubukan kong magluto ng lugaw para sa kapatid ko at para makakain kaming magkapatid. Hindi pa ako sanay magluto noon, pero ginagaya ko lang ang nakikita kong ginagawa ni Papa kung paano magluto. Dahil hindi po ako marunong magluto, ang nagawa ko ay bigas pa na may tubig o sabaw. Basta kumulo ang niluluto ko, ay akala ko luto na ito tapos papakainin ko na ang kapatid kong si Ryan. Para po talaga kaming walang magulang noon. Mabuti na lang at meron isang kapitbahay na nagmalasakit sa akin. Dinalhan kami ng pagkain para may makain kami nang minsang dumalaw siya sa aming magkapatid. Sa pagkakaalam ko po noon, ay kaibigan siya ni Mama. Matapos niya kaming dalhan ng pagkain, ay sinabi niya sa akin na hintay lang daw at susulatan niya si Mama para pauwiin na. Noong nagkaisip na po ako, napagkwentuhan namin yung nangyari noong bata pa kami. Sinabi ng nanay ko na kaya daw siya umuwi agad ay dahil sa sulat ng kaibigan niya na nakalagay na kung gusto pa daw niya kaming makitang buhay, ay umuwi na daw po siya agad. Kaya pala nagtataka ako noong bata pa ako dahil bigla na lang si Mama umuwi na humahangos. Natanaw ko siyang bumaba ng jeep. Sobrang nagmamadali siya. Naiwan pa nga niya ang mga dala niya. Ibinaba na lang ito ng konduktor ng jeep. Niyakap agad ako ni Mama at pagkatapos ay patakbong pumasok sa bahay namin para tingnan ang kapatid ko. Nung araw po na yun, ay nakaratay na ang kapatid ko sa higaan namin. Para na po siyang nag-aagaw buhay. Iyak po ng iyak ang mama ko noon nang makita ang kapatid ko. Pumapalahaw siya habang niyayakap ang kapatid ko. Nang umuwi po si Mama, nalaman niya ang ginagawa ni Papa. Mula na rin sa sumbong ng aming mga kapitbahay. Nalaman niyang nagsusugal ito at 3 hanggang 4 na araw na hindi umuwi hanggat may perang isinusugal. Galit na galit po ang nanay ko sa tatay ko dahil pinabayaan po kami. Nung araw din pong iyon ay agad kaming dinala ng mama ko sa ospital para ipa-check up kami dahil sobrang papayat namin. Pagkatapos ay binilhan kami ni Mama ng maraming pagkain dahil na rin siguro sa sabi ng doktor na kulang kami sa pagkain. Pero nang i-check up ng doktor ang kapatid kong si Ryan, ay wala naman daw siyang sakit. Hinang-hina lang ang kapatid ko dahil ilang araw nang walang kain at sinabi rin na ilang araw na lang daw ang itatagal niya sa mundo. Pero para sa mga doktor, ay walang sakit ang kapatid ko. Ang ginawa ng mama ko ay inilabas niya kami sa ospital.
Sa labas ng ospital ay may matandang babaeng biglang lumapit sa mama ko pagkalabas namin. Sabi niya dalhin daw kami ng kapatid ko sa albularyo para malaman kung may lunas pa raw ba ang kapatid ko. Wala naman daw masama kung susubukang magpagamot sa albularyo. Dahil ang mama ko ay natataranta na rin kasi nga nag-aagaw buhay na ang kapatid ko, agad kaming nagpunta sa albularyo na inirekomenda rin kay mama nung babae na nakausap niya sa labas ng ospital. Pagdating namin sa albularyo ay agad niyang tiningnan ng kapatid ko. May mga pinahid po siyang langis at nagdasal. Pagkatapos ay sinabi niya sa mama ko na lalagyan daw ng gunting ang bilao. Itatayo itong nakabuka. Ang isang tulis ay nakadikit sa bilao at isa naman ay nakaangat. Papaikutin daw niya ang bilao at kung kanino sa aming magkapatid matapat ang isang dulo ng gunting, ang siyang susunduin. Sa punto pong yun ay nagimbal ang mama ko sa sinasabi ng albularyo. Kitang-kita ko ang takot kay mama. Ganon pa man ay hinayaan niyang magpatuloy ang albularyo sa ginagawa nito. Pagkalagay ng albularyo ng gunting sa gitna ng bilao ay agad itong umikot ng mabilis hanggang sa tumapat ang isang tulis nito sa kapatid ko. Halos mahimatay ang mama ko sa takot pero pinakalma siya ng albularyo at sinabing kung gusto pa raw makapiling ni mama si Ryan, dapat daw sa mga darating na gabi ay maging alerto siya. Pilitin daw ni mama na magising sa eksaktong oras dahil kung hindi ay tuluyan ng mawawala si Ryan. Umuwi po kami ng bahay na dala ng mama ko ang pag-asa na gagaling ang kapatid ko. Pagka-uwi po namin ay isinuplong ng mama ko si Papa sa mga pulis dahil nga po sa pinabayaan kami sa bahay nang hindi nakakakain ng maayos. Mas inatupag pa ang makapagsugal siya. Pero hindi rin nagtagal ay pinakawalan din po ang papa ko dahil nagmakaawa siya sa mama ko na magbabago na. Naawa po si mama at mas inisip na maging buo na ulit ang pamilya namin. Mula po noon masaya na ako dahil may kasama na kami sa bahay. Hindi tulad nung kaming dalawa lang ng kapatid ko ang magkasama sa gabi at gutom pa. Ilang araw na po ang nakalilipas simula ng balaan ng albularyo ang mama ko na maging alerto. Gabi na at patulog na kami. Ang pwesto namin mula sa pintuan ay ang papa ko, kasunod si mama at kapatid kong si Ryan at saka ako. Tabi-tabi po kaming matulog. Ang pintuan namin ay may siwang sa taas na isang dangkal, kaya medyo makikita ang labas lalo na kung maliwanag ang buwan. Ang pintuan po namin ay may taas na 8 feet. 2:00 ng madaling araw habang natutulog kami, ay bigla raw hinila ni Papa ang short ni Mama. Kaya nagising si Mama. Ang ginawa daw ni Mama ay tinapik niya ang kamay ng papa ko para matigil sa pangungulit. Nakatalikod ang mama ko sa papa ko kasi nakayakap siya sa aming magkapatid. Maya-maya ay biglang hinila ng papa ko ang short ni mama kaya ginawa niya ay hinampas ulit ang kamay ni papa. Kaya tumigil daw sa paghila sa short niya. Pero ilang minuto lang ang lumipas ay hinila na naman ang short ni mama. Sa pangatlong paghila daw po sa short ng mama ko ay halos masira na ang short ni mama kaya sa sobrang inis ni mama ay bigla niyang tiningnan ang papa ko para pagalitan. Pero nang tumingin siya sa papa ko, nagulat daw siya dahil ang papa ko ay tulog na tulog at ang dalawang kamay niya ay nakaipit sa ulo.
Biglang kinilabutan ng mama ko kasi nung oras daw po na yun ay napaisip siya kung sino ang gumigising sa kanya, gayong masarap ang tulog ng papa ko. Pero mas ikinagulat daw po niya at mas kinilabutan siya dahil yung kamay na humihila sa kanya ay nandun pa sa short niya at ang higpit ng kapit. Nung tiningnan daw po ng mama ko kung saan nanggagaling ang kamay, ay nakita niyang galing ito sa itaas ng pinto, doon sa may siwang. Sobrang haba ng mga braso ng nilalang na iyon, may matutulis na kuko. At nang sinundan ni mama ng tingin ang nilalang sa labas ng pinto, nakita raw po niya ang mukha nito. Isang lalaking nanlilisik ang mga mata at pulang-pula ito. Nakangiti pa raw kay mama ang nilalang na iyon. Sa puntong yun ay napabalikwas ang mama ko mula sa pagkakahiga at nagsisigaw siya, kaya nagising si papa. Dahil bahagyang nagkagulo sa amin ay nagising pati mga kapitbahay namin ng gabing iyon. Pati ako ay nagising na rin. Paggising ko ay nakita kong sinasampal ng papa ko si mama kasi daw ay nananaginip siya. Pero sabi ng mama ko ay hindi siya nananaginip. Itinuro niya kay papa ang short niyang sira na dahil sa paghila ng isang maligno na nasa labas ng bahay namin. Nang sabihin ni mama yun ay agad na lumabas si papa. Tinawag niya ang mga kalalakihan sa aming baryo. Nagdala sila ng sulo at mga itak, saka hinanap nila ang sumilip sa bahay namin. Imposible raw na tao ito dahil kasintaas ito ng pinto namin na 8 feet ang sukat. Ayon po sa mama ko, ay natatawa pa ang nilalang na yun habang inaabot niya ang mama ko. Pero nang bumalik po si papa sa bahay ay sinabi niyang wala na silang nakita pang ibang tao sa paligid. Kahit daw yabag na tumatakas ay wala silang narinig. Paniwala ng mga tao sa amin ay lumipad daw ang maligno papalayo para makatakas. Pagkatapos ng pangyayaring yun, Sir Jupiter, ay muling bumalik ang mama ko sa albularyo at sinabi niya ang mga nangyari. Sabi raw po ng albularyo ay maswerte daw kami dahil nagising ang mama ko sa pangatlong paghila sa kanya. Dahil kung hindi, ay magigising daw kaming wala na ang kapatid ko. Sabi pa raw po ng albularyo na ang kapatid ni Papa na pumanaw na ay gusto ring kunin ang kapatid ko. Gusto raw nitong isama na si Ryan dahil naawa daw ito kasi pinababayaan lang daw po ang kapatid ko. Sir Jupiter, ang iba po sa mga kwento ko ay si Mama ang nagkwento sa akin nang minsang napagkwentuhan namin ito. Bata pa po ako noon at kaunti lang ang natatandaan ko, pero naalala ko ang iba dahil sa kwento na rin ni Mama sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Salamat po sa pag-ere nyo dito sa inyong YouTube channel. Maraming salamat po. Magandang araw po, Sir Jupiter. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lani. Matagal po akong nagtrabaho sa Manila bilang kasambahay. Isang araw po ay umuwi ako sa Bulacan sa mga nanay ko. Sa Bulacan po kasi sila nakatira. Madalang po akong umuwi. Isang beses lang sa isang buwan. Kapag umuwi po ako, ay hindi ko sinasabi sa magulang ko dahil madalas ay sinusurpresa ko sila. Naisipan ko pong dumaan muna sa palengke para bumili ng ulam. Malapit lang naman po sa palengke ang lugar namin, kaya nilalakad ko lang pauwi. Habang naglalakad ako papasok sa sitio namin, ay may nakita akong
matandang babae na nakatayo sa bandang unahan. Hindi ko alam kung namamalikmata ba ako o talagang nakikita ko na para siyang nagliliwanag. Tinitigan ko po siya, Sir Jupiter, habang ako ay papalapit. Maliit lang siya at medyo chubby. Maputi po ang kanyang balat at nagtataka ako dahil hindi naman ito kulubot kagaya ng sa mga matatanda. Nakadaster po siya ng puti at may disenyong maliliit na bulaklak na kulay pula. Tiningnan ko rin ang paa niya dahil ang suot niyang duster ay abot tuhod lang ang haba. Napakunot ang noo ko nang makita ko ang suot niyang panyapak na parabang gawa sa balat ng hayop. Maputi at makinis po ang kanyang binti. Nag-isip ako kung talaga bang matanda na siya dahil sa balat niya na parabang bata pa. Pero nang tiningnan ko ang kanyang mukha, ay may mga kulubot na ito, pero makinis at maputi. Kakaiba po ang aura ng mukha niya, napakaaliwalas, ang ganda po ng kanyang ngiti. Nakatingin din po siya sa akin. Kung titingnan po siya habang nakangiti, ay mapapangiti ka rin sa kanya, para bang nakakawala ng pagod ang itsura niya. Napansin ko rin ang buhok niyang nakatarintas ng paikot sa kanyang ulo. Naisip ko na alagang-alaga ang matandang iyon. Pero nag-iisip ako kung bakit siya nasa kalsada. Nang magkatapat po kami ay lumakad siyang palapit sa akin. Mabagal ang kanyang paglakad na kagaya ng isang matanda. May dala rin siyang mahabang payong na ginagawa niyang tungkod sa kanyang paglakad. Sa wari ko ay katulad ng kanyang damit ang payong na dala niya dahil kulay puti rin ito at nakikita ko ang maliit na disenyo ng bulaklak doon na kagaya ng nasa kanyang damit. Nasa magkabilang kalsada po kami, kaya noong nasa bandang gitna na siya ay kaagad ko siyang sinalubong at inalalayan hanggang sa madala ko siya sa gilid ng kalsada. Tinanong ko po siya kung saan siya galing at kung sino ang kanyang kasama. Palingali nga ako sa kahabaan ng lugar para tingnan kung may ibang tao, pero wala akong nakita. Alanganing oras na po yun, mga bandang 3:00 ng hapon. Tirik pa ang sikat ng araw. Tinanong ko po siya kung saan siya pupunta. Ang sabi po niya sa akin ay pupunta raw siya sa palengke. Kaya tinanong ko po uli siya kung ano ang gagawin niya roon. Nagtaka ako sa sagot niya sa akin. Ang sabi niya ay mamamalimos daw po siya roon. Matagal na raw po niya itong ginagawa. Nang tanungin ko uli siya kung bakit siya namamalimos, ang sagot po niya sa akin ay ipinamimigay raw po niya sa mga batang nakatira sa lansangan ang kanyang naiipon. Hindi ko na po siya masyadong tinanong pa, pero sinabi kong ihahatid ko siya sa palengke sa pwesto kung saan siya namamalimos. Ngumiti po siya, Sir Jupiter, matapos kong sabihin yun. Hindi ko maipaliwanag ang ngiti na nakita ko sa kanya. Sobra pong nakakatuwa ng puso. Sinabihan niya po akong huwag ko na siyang ihatid dahil mag-tricycle na lang daw po siya papunta roon. Ikuha ko na lang daw po siya ng tricycle para makasakay daw po siya. Pero alanganing oras po yun. Walang tricycle na nakaparada sa gilid ng kalsada dahil nakasanayan na ng mga tricycle driver na 5:00 ng hapon na mamasada dahil ganoong oras ang matao. Iniwan ko po saglit si Lola sa gilid ng kalsada dahil sabi ko hahanap ako ng tricycle na masasakyan niya. Wala pa man po akong ginagawa ay panay na ang pasasalamat niya sa akin. Pabalik po ako sa palengke para ihanap siya ng tricycle na masasakyan nang makarinig po ako ng malakas na tunog ng sasakyan na parang humaharurot ito. Pagkatapos po ay narinig kong huminto ang sasakyan.
Bigla akong napalingon kay Lola. Sobra akong kinabahan na baka napahamak siya. Halos ilang metro lang ang layo ko sa kanya kaya kitang-kita ko pa rin ang nangyayari sa kanya sa lugar na pinag-iwanan ko. Nakita ko pong nakahinto ang isang mamahaling kotse na kulay puti sa tapat ni Lola. Sobrang kinabahan po ako dahil noon pa man ay may kumakalat na sasakyang puti na nangunguha ng tao. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Hindi ako makatakbo. Marami rin akong dala, kaya hindi ko siya matakbo. Pero nang tingnan ko po siya, ay nakangiti pa rin siya sa akin at kumakaway na parabang nagpapaalam. May bumaba po mula sa sasakyan. Isang lalaki na nakasuot ng purong puti, pati sapatos ay kulay puti. Pero kakaiba po ang sapatos niya dahil matulis ang unahan nito na kagaya ng sa dulo ng bangka. Nakatalikod po ang lalaki sa akin. Nakita ko ang bahagya niyang pagyuko na parabang pagbigay galang kay Lola. Pagkatapos po ay inalalayan niya si Lola habang sumasakay sa kotseng yun. Dahil sa magkahalong kaba, takot at pagkamangha sa nangyayari, ang nasa isip ko po ay tingnan ang plate number ng kotse para sana mai-report ko sa mga pulis. Pero ang nakita ko pong nakasulat sa plate ng kotse ay, "Salamat, Apo." Mas ikinagulat ko pa po nang makita kong nakalutang sa hangin ang gulong ng sasakyan. Hindi po nakalapat sa kalsada ang kotse, Sir Jupiter. Doon po nabitawan ko ang mga dala ko dahil sa pagkabigla. Para akong natulala sa nakita ko. Nagising na lang ako sa pagkatulala nang biglang umingay ng sobrang lakas yung sasakyan. Napahawak pa ako sa tainga ko dahil para akong nabingi. Maya-maya ay biglang umandar ang magarang kotse. Sobrang bilis po at pagkatapos ay biglang naglaho. Hindi ko po maipaliwanag ang nasaksihan ko ng oras na yun. Dinampot ko ang mga dala ko at pagkatapos ay nagmamadali akong pumunta doon sa lugar kung saan hinintuan si Lola ng kotse. Walang bakas na naiwan. Para lang akong namalikmata. Nang makauwi po ako ng bahay, agad ko itong ikinuwento sa nanay at tatay ko. Pero ang sabi lang po nila, gutom lang daw po ang nangyari sa akin, kaya po ipinagluto nila ako agad. Hindi ko na po sila kinontra dahil alam kong wala naman po talagang maniniwala sa akin. Hinayaan ko na lang po kung anuman ang nangyari. Pero nung gabi po, Sir Jupiter, malalim na ang gabi. Palagay ko'y mga lagpas hating gabi yun. Narinig kong nag-uusap ang magulang ko. Kapag po kasi hindi sila makatulog, ay nagkakape po sila at nagkakwentuhan. Hindi na po ako bumangon noon, pero pinakinggan ko ang usapan ni nanay at tatay. Nagulat ako nang sabihin ni nanay sa tatay ko na, nagpakita rin sa anak mo yung matandang engkanto na namamalimos. Di ba? Siya rin yung nakita mo noon? Nagulat po ako sa usapan nila. Kaya nakinig lang po ako sa kanila dahil nawala na ang antok ko. Saka gusto ko pang malaman kung ano pa ang nangyari. Sa kwentuhan po nila nagpakita po sa tatay ko si Lola dahil noon daw po ay hindi na makalakad sa sobrang sakit ng tiyan ang tatay ko. Nakabaluktot na lang siya sa gilid ng kalsada. Sa kalsada rin daw po na iyon kung saan ko nakita si Lola. Nilapitan daw po ni Lola ang tatay ko at binigyan ng gamot. Sinabi raw po ng matanda na inumin agad para mawala ang sakit ng tiyan ni tatay. Sir Jupiter, nung narinig ko po ang usapan ni nanay at tatay, naisip ko na
hindi pala dapat si Lola ang magpasalamat sa akin, kundi dapat pala kami ang magpasalamat sa kanya. Hindi ko po alam kung bakit siya nagpakita sa akin. Siguro po gusto niyang kumustahin ang tatay ko. Sir Jupiter, hanggang dito na lang po ang kwento ko. Marami pong salamat sa inyong pagbasa.